kaya mo bang mag-commit? O, di ba? Sinimplihan ko po yung tanong. Para hindi naman po kayo mabigla. Sabi niya, tinatanong mo ko, nasa commitment tayo. Wow! So, purihin po ang Diyos para po sa mga couples na nasa ating simbahan. May you continue to always put God at the center of your relationship or of your family. So, yung ilan, pwedeng magyabang, Pastor, basic. Nasa commitment nga po ko. Tingnan niyo po, ang healthy po ng relationship ko. Wow. Pastor Carl, commitment ba? I mean a commitment sa trabaho ko. Pastor Carl, I mean a commitment sa pag-aaral ko. Pero paano kung babasagin ko po ang trip niyo? At sasabihin ko pong, just because you are in a commitment does not mean you are committed. Kasi kung sasabihin po ninyong kaya nyo mag-commit, kasi nasa commitment po kayo, bakit nalilate po kayo sa trabaho nyo? Bakit hindi po kayo palaging nakakapag-submit ng mga deadlines po ninyo? Kung totoo pong committed po kayo sa pag-aaral po ninyo, bakit hindi po kayo nagre-review? Bakit palaging palakol po ang nakukuhang grado? Kung sasabihin po ninyong you are ready for a commitment, bakit hindi po kayo nakikipagtulungan sa karelasyon po ninyo, siya lamang po ang nagdadala sa inyo? Bakit palagi po kayo nakakalimot ng mga mahahalagang okasyon? Bakit hanggang ngayon hindi nyo pa rin po matigil ang mga kalokohang ginagawa nyo noon? Parang galit na po ako, ano? Papunta na po ako somewhere. But what I'm trying to say is there's so much more about commitment that we have to learn. Hindi po dahil meron lamang tayong sinasalihan, kasi yan po ang ibig sabihin ng commitment Nakatalaga ka sa isang bagay. Nakatali ka, kaya dedicated ka sa paggawa ng isang bagay. Yung tipong alam mo yung tinatayuan mo, kaya naman pinaninindigan mo kung ano yung meron sa'yo. Yan po kasi ang ibig sabihin ng commitment At ang commitment po ay hindi isang laro. Now, when we say that we are really ready or we are capable of having a commitment, ang ibig sabihin po niyan, kapag committed ka, handa ka sa responsibilidad. Finally fight for what truly matters, who is Him. Do we also have the same courage to say goodbye to the things and people we thought are really important, to pursue the greatest, who is Jesus? Church, ito ang ibig sabihin ng commitment. Sabihin po natin, commitment. Ipinakita po ngayon sa atin ni Simon ang totoong ibig sabihin ng pagkakaroon ng zeal o kung ano ang ibig sabihin ng pagiging zealot. Kailangan meron kang unmatched and unparalleled commitment. Kung susunod ka, bitawan mo ang lahat at wala kang ibang gagawin kundi susundin mo ako. It's all or nothing. O di kaya'y kung may babalikan ka, dyan ka na lamang sa kanila. Chosen Gen, we need to understand the very context of the verse. It's not because Jesus is a hater of family. Hindi. Ang totoo po niyan, tinuturuan po tayo ng Biblia to honor our parents, to love one another. Tinuturuan po tayo ng Biblia na rumispeto at magmahal sa isa't isa. So ang kahulugan po ng mga sinabi ni Jesus ay hindi po dahil ang gusto lamang niya ay kagalitan mo ang pamilya mo at wala kang ibang mamahalin dyan sa puso mo, kundi siya. Hindi naman po sa ganon. Pero kaya po sinabi ni Jesus, ang mga mabibigat na salita na ito, sabihin niya po natin lahat, mabibigat. Because Jesus was trying to say what it truly means to fully commit to Him. Jesus was trying to give an illustration or a picture of what it truly takes to fully commit your life to Him. That it's truly all or nothing. Ipinapakita po sa atin ni Jesus na ang pagiging Kristiyano po natin ay hindi biro. Kung darating po ang pagkakataon na kailangan po nating mamili kung sino po ang pinakaipaglalaban po natin o kung kanino po tayo mananatili hanggang sa huli, dapat walang iba kundi ang Panginoon. And that is what it means for us to fully commit our lives to Him. Ang totoo po niya, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay hindi po para sa lahat. Pero ito po ang kailangang malaman ng lahat. Alam po ninyo, may ilan pong mga tao na kapag ang usapan na po ay commitment sa loob ng simbahan, hindi na po babalik yung mga yan. Sabihin niyo po sa akin, bakit? Pambihira naman, no? Kaya nga ako nagpunta sa church para gumaan yung pakiramdam ko, bumigat. Kaya nga ako nagpunta sa simbahan para ito na lang yung rest day ko eh. Pagkatapos nagkaroon pa ako ng responsibilidad, ang gusto pa ng Pastor Carl na yan, mag-commit daw ako.
Hindi na tayo babalik dyan. Humanap na lang tayo ng simbahan kung saan komportable tayo. Ganyan. Yung pwede natin gawin, kung ano man yung gusto natin gawin. Kung magisimba tayo, magisimba tayo. Kung ayaw natin, hindi tayo magsisimba. We live our own terms. We live our own ways. At yan po ang dahilan kaya marami po ang napapahamak at naliligaw sa faith journey po nila. Because most of the time, we are doing it our way, but not God's way. Our way is to have excuses. To make God an option. Na kung busy ako, mamaya na muna ang Panginoon. Maiintindihan naman na ng Diyos yan eh. That's our way. But God's way is, uunahin ko ang Panginoon. May mga bagay man akong ginagawa, pero kung magsasabay, ang una ko munang ipaglalaban na yan para sa Panginoon. Yan po ang ibig sabihin ng commitment. Chosen Jen, hindi lahat na nagsisimba ay committed sa Panginoon at kailangan nyo pong malaman yan. Dito po tayo ngayon medyo magbibigay ng konting diin. Maybe some of us, we can say, Pastor Carl, siguro exempted ako sa usapang commitment because as you can see, I always attend our church. You know, yeah. No, you have to know that just because you are attending church does not mean you are committed to God. Marami po sa atin dito, nagsisimba po tayo, pero when we go to church, are we so excited to meet the presence of the Lord? Kasi ganito po yan, tingin po kayo sa akin. Kung committed po talaga kayo sa Panginoon, habang nagbibihis pa lamang po kayo, ito na po yung nararamdaman nyo. Ano kaya yung kakantahin ngayon? Gustong-gusto kong itaas ang pangalan ng Panginoon. Hoy, bawal malate ha. Hindi tayo pwedeng malate. Kailangan maabutan natin yung pagkanta kasi ito lang yung paraan para maitaas ko yung kamay ko para sa Panginoon. O kaya naman habang nasa sasakyan po kayo, dalihan mo magmaneho, naku, late na naman tayo, pero ano kaya ang pag-aaralan natin ngayon? Naku, gustong-gusto ko na namang mabless sa salita ng Panginoon. When you go to church, are you still so excited? Or have you ever felt so thrilled because you want to experience the Lord? Pray, it's like this. Sabi kasi ng simbahan, kailangan nananalangin ako bago kumain. Okay, sige, pray muna tayo. Lord, thank you for this food. Amen! Okay, kain na tayo. Kakagutom naman. Tapos bago pumatulog, nako, ang sabi sa simbahan, kapag committed ka daw kay Lord, kailangan nananalangin ka. Okay, sige. Lord, sorry po talaga, inaantok na po ako. Basta gisingin niyo po ako bukas ha. Amen! I don't think that's commitment. Commitment is naglalaan ka talaga ng oras para makipagkwentuhan sa Panginoon. Naglalaan ka ng oras para purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Naglalaan ka ng oras para masabi mo yung pangangailangan mo. Maikwento mo yung bigat na pinagdaraanan mo. Kasi katulad ng kung papaanong naglalaan tayo ng oras para makipag-usap sa mga taong mahalaga sa atin, plano ninyo, nawa yun po ang maghari sa buhay ko. Maraming salamat po sa pag-ibig ninyo. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. I hope that you'll find it in your heart to really give time to talk to your God. Sa mga nakakaantok o nakakatamad na ginagawa po regularly ng isang Kristiyano ay ang pagbubuklat po ng Biblia. Kadalasan po kasi pag nagbukas po kayo ng Biblia, puro salita. Wala pong litrato, dire-diretso. Minsan, information overload. Pero maaari po palang ang mali ay yung ginagawa po nating paraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat namulat po tayo na para masabing tayo ay totoong Kristiyano, kailangan marami na tayong nalalaman tungkol po sa salita ng Diyos. Amen? Marami kang ang nalalaman pero hindi mo naman na-apply sa buhay mo. Higit pa ang taong kaunti lang ang nabasa pero agad-agad in-apply niya sa buhay niya yung nabasa at naaral niya. Akin pong nalaman na ang pagbabasa po pala ng Biblia ay hindi po paramihan ng mga bersikulong nalalaman. Hindi po kailangan palaging 10 chapters, 20 chapters, 30 chapters para po maramdaman lang natin sa ating mga puso na naglalaan ako ng oras sa Diyos. Hindi. Kahit nga po may mga araw na isa lamang pong bersikulo ang mabasa po ninyo. Pero ang dapat hindi po mawala sa inyong puso, yung excitement na matuto mula po sa salita ng Diyos. Because one thing I know about the Word of God is, it is alive and active. Buhay po ang salita ng Diyos. At kapag tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, natatanim po ang salita sa ating mga puso at hindi na po natin namamalayang kinakatagpo po tayo ng salita ng Diyos. Binabago po tayo ng salita ng Diyos. At tumutubo po ito, lumalago po ito hanggang sa magkabunga po ito. Magugulat ka na lang, ibang tao ka na. Amen! I hope you find it in your heart to give time in studying the Word of God. Number 3, if you want to say you are fully committed to the Lord, dapat patuloy kang nagpupuri kahit ikinakahiya na ng iba.
That's commitment. Hindi ka mahihiya kasi nga alam mo kung ano yung pinaglalaban mo. Kristiyanong nahihiya po sa pagpupuri at pagsasamba. Paglalaki, medyo nakakawala po kasi ng pagiging astig. Ba yan, tataas ng kamay. Di ba pwedeng ganito na lang? Pagbabae, magmumukha po kasing masyadong banal. Ano ba yan? Hindi ba pwedeng ganito na lang? May mga baon pa po talaga akong poses para po sa inyo. Now, please don't get me wrong. I know that worship is in our hearts. Hindi po nakabase ang pagiging totoo ng ating pagpupuri at pagsasamba sa pagkataas ng kamay, sa atin pong pag-iyak, sa atin pong pagpalakpak at sa atin pong paggalaw. Tama po ba? Nasa puso po yan. So may mga churches po talagang ang mga members po nila, may pagka-nonchalant po pag nag-worship. Ganito lang po sila. O, halimbawa po, shout to the... Ganito lang po sila. The Lord. Pero nasa puso po nila yung pagpupuri po nila. Amen? So kung kayo po yun, hindi ko po kayo kakausapin. Ang kakausapin ko po ay yung mga nonchalant dahil nahihiya po sila. Ang problema, minsan din kasi hindi mo pwedeng dayain kung ano yung nilalaman ng puso mo. Kasi kung totoong nararamdaman mo, kung ano yung nais mong ibigay na papuri sa Panginoon, magmamanifest yun sa action mo. Halimbawa po ulit, yung kantang, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Ano na nga susunod dan? Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name.